Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ayun nga po mga sangkay, no? Dito tayo ngayon sa biyahe. May breaking news kasi. Kasi usap-usapan po ngayon kumakalat yung mga information na dadamputin na daw po, aarestuhin si Marcoleta. Ngayon, mga sangkay, nagsalita po yung Philippine National Police. At eto po yung report nila. Ayon po dito mga sangkay, yan po, babasahin lang po natin. The Philippine National Police denies receiving any arrest warrant for Senator Rodante Marcoleta. So dinideny ng kapulisan mga sangkay na may ganong klaseng gagawin sila laban po kay Marcoleta. Ito kayong sinasabi po natin mga sangkay na usap-usapan din po na natatakot yung mga pulis na gumalaw laban po kay Marcoleta. Kasi alam nga po nila mga sangkay na delikado ang magiging kinabukasan kung sakasakaling ang INC ay gumalaw din. No? Kapag ka nagwelga yung mga yan, mga sangkay, itong mga kapatid po nating nasa iglesia, baka magkagulo po ang Pilipinas. Mga sangkay. So, malamang sa malamang, pwedeng arestuin siya, pero nag-iingat po sila sa magiging galaw na hindi po magkukos ng, syempre, kaguluhan sa Pilipinas. Kasi kapag nangyari yon, alam naman po natin kung gaano kadami yung INC at alam po natin, mga sangkay, kung ano po ang kanilang kakayahan, no? Kung sakasakali na magkaroon po na matrigger po, mga sangkay. So, malamang sa malamang, ito po ngayon ang nagiging hindrance nila para po hindi matuloy itong arestuhan laban po kay Senador Rodante Marcoleta. Kasi nakaraan mga sangkay, may mga may mga nag-warning na po sa INC na ano daw ba, hindi ba kayo kikilos kasi yung kasamahan nyo raw, kasi si Marcoleta isa pong miyembro ng INC, yung kasamahan nyo raw aarestuhin na, no? At ang naratibo po nila, mga sangkay talaga, na itong si Marcoleta ay wala pong kasalanan. Kumbaga naiipit lang daw po si Marcoleta ngayon kasi nga po, dahil daw po sa flood control, inuungkat daw po nila ng inuungkat. At syempre, isa po siya sa mga nagtutulak, mga sangkay, dito sa mga nasabing mga dating Marines. No? Ito mga dating Marines na nagsisiwalat, mga sangkay, na ayon sa kanila, totoo daw na nagpadala sila ng mga mali-malitang mga kaperahan, mga sangkay, papunta po doon sa mga ilang opisyal ng ating bansa. Di lang pala ilang yun, maraming mga opisyal sa ating bansa, including yung mga journalist, may mga media pa raw nakasama. So talagang nabubulabog ngayon, mga sangkay, yung ating bansa dahil sa mga pasabog na yun. Though may mga error naman mga sangkay, no? Meron, di din po talaga natin masabi na perpekto yung kanilang isinisiwalat kasi may mga report o may mga testimonya itong mga dating mga Marines, mga sangkay na palpak. 'Di ba? Halimbawa na lamang po yung isinabit nila si Loren Legarda. Tapos bigla nung lumipat si Loren, biglang hindi na po kasali. 'Di ba? Tapos nung una, itong si Chis Escudero, hindi daw po, kasali daw po yun nung una. Di ba po, papalit-palit mga sangkay ng nung una hindi kasali, tapos nung ngayon, kasali na. So, mga sangkay, medyo nagkakaroon ngayon ng confusion dahil po dyan. Pero, ayun na nga, itong si Marcoleta daw, ang naratibo nila, pinag-iinitan mga sangkay. So, ngayon, tingnan po natin yung mga magaganap kasi ang National Police, ayan po, nagsalita na dinideny nga po nila na nakatanggap na sila ng arrest warrant. At ayon naman po kay Rodante Marcoleta, kay Senador, susuko daw po siya ng matiwasay. Lalaban daw po siya. Alam naman daw po niyang makakalabas pa rin siya, mga sangkay. Kumbaga, sinasabi niya, no, ang kanyang paninindigan, kagaya po ni Jinggoy Estrada, na willing silang magpakulong alang-alang di umano sa pinaglalaban nila, yung prinsipyo nila.
medyo tinamaan nga po doon mga sangkay itong iba na mga kasamahan nila. Siyempre, si Joel Villanueva lumipat at ilang linggo na, 3 weeks na. Akala ko nga mga sangkay, hinog na po yung kaso niya at maaaresto na siya. Wala, mga sangkay, mukhang maabsuelto pa. Tapos sino pa? Itong si Chis Escudero. So, kumbaga, ibang-iba po itong sila Marcoleta, di umano, ayon po yan sa naratibo ng mga taga-suporta niya, na itong si Marcoleta ay hindi po katulad ng iba na bumabalimbig mga sangkay kapag nagkakaipitan na. 'Di ba? Ako mga sangkay, masyado din pong kayo na po mismo humusga, no, kay La Joel at kay Chis. 'Di ba? May mga kaso, no? Nakakaharapin. Ngayon biglang bumaliktad. Magugulat na lang po tayo, absuelto na po 'yan mga sangkay, 'di ba? Ganito po ang politika sa Pilipinas eh. Masyado po talagang masalimuot at gumagana yung pera at kapangyarihan, no? Ganun po yung katapat mga sangkay. Kaya nga po, wala gaanong napapakulong sa ating bansa ng ganun-ganun na lamang. Kasi nga po, yun ang nangyayari, no? Na medyo, pag may pera ka, lusot ka. Pag ma-impluwensya ka, lusot ka. 'Di ba? Mga sangkay. So ngayon, abangan po natin ito kasi kung sakasakali na mag-trigger ito, no? Baka magkaroon po yan ng mga rally o ano pa man mga sangkay na posibleng mangyayari. Rally or protest, no? Pero sana naman mga sangkay hindi na po umabot doon. At ang sabi naman po ni Senator Rodante Marcoleta, susuko po siya ng matiwasay. No? So abangan po natin to mga sangkay. Pero ipagdasal po natin ang ating bansa. No? At sana yung mga tunay na kurap, masakote na mga sangkay. No? Hindi po maitago yung kanilang mga kalokohan kasi ito po ay mahalaga na mapanagot po talaga yung mga tunay na mga sala. I'm not saying na inosente na po itong si Marcoleta kasi plunder din po yung kaso niya. Kaya nga po, non-bailable po yun mga sangkay, no? Pero matinding eksena to, no? Imagine niyo na lang kapag naaresto si Marcoleta at nagkaroon po ng matrigger po yung INC. Naku po, mga sangkay. Yung isa nga pong kilalang vlogger ng mga Duterte supporter, nagsalita din po tungkol dyan na dapat daw yung INC gumalaw-galaw na, kumilos-kilos na mga sangkay para po proteksyonan ng kanilang miyembro. Pero ayun na nga po, abangan po natin yan mga sangkay, yung development ng storya, ng damputan o kung ano pa man mga sangkay kay Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag na pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.